Bawat hibla ng buhay ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang sa wakas. Ihanda ang sarili sa mga bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Muling bumabate ang Oferian Heritage Conservatory. Sa nakatalikod na video nitong series, natalakay na natin ang family tree mula kay Adam pababa sa lahi ni Seth hanggang kay Noah. Mula naman kay Noah pababa hanggang sa lahi ni Shem or ng mga Shemites pababa sa Hebrews na nagsanga kina Peleg at Joktan. Mula kay Peleg pababa sa 12 tribes ng Israel hanggang sa tribe of Judah or ang mga Hudyo. At mula sa mga Hudyo, isinilang ang Savior Messiah. Sa kabilang side naman ng mga Hebrews, nagmula kay Joktan ang mga bansang silangan. Ang mga Asians, kasama tayong mga Oferians or Filipinos, ay kalahi ng Messiah sa pagiging Hebrew-Shemite. Sa buong lahi at teritoryo ni Shem, ang pinakamalakas na bansa ng mga Shemites ay ang China at Russia. Sila ang maituturing na muog na maaaring sandalan ng mga Shemites. Bagamat 23% ng Russia ay pasok sa Europe, tandaan natin na ang 77% ay nasa Shemite ng Asia. Historically, ang Russia ay nananatiling nasa panig ng Asia kung pag-uusapan ang mga political and economic issues. Mauunawaan ang papel na ginagampanan ng Russia kung panunuorin ang Two Witnesses series. Sa pagpapatuloy nitong World Territory Series, tatalakayin natin ang family tree ni Ham at Japheth. Balikan natin ang Table of Nations sa Genesis chapter 10, verse 6. And the sons of Ham, Cush, Mizraim, and Put, and Canaan. Huwag kalimutan na sina Ama ay galing sa bloodline ni Cain. Ibig sabihin, buong generation ni Ham ay carrier ng serpent seed ni Cain. Later na natin kaklaruhin paanong napunta ang serpent seed sa generations ni Japheth. Mag-focus tayo kay Cush, anak ni Ham, apo ni Noah. Verse 7, and the sons of Cush, Seba, and Havila, and Sabta, and Raama, and Sabteka, and the sons of Raama, Sheba, and Didan. Note, huwag malilito kay Seba at Sheba. Magkaibang tao yan. Huwag ding malito kina Havila at Sheba. Hindi sila ang Havila at Sheba na mga anak ni Joktan. Hindi natin alam kung talagang yan ang mga pangalan nila or nagkapareho lamang or baka translation issue. Basta tandaan, iba ang Havila at Sheba nang mula kay Ham, iba yung Havila at Sheba na anak ni Joktan mula sa lahi ni Shem. Sa verse 8, and Cush begat Nimrod, he began to be a mighty one in the earth. And his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne in the land of Shinar. Ang Shinar o Mesopotamia ay bahagi ng tinatawag na Fertile Crescent ng Shem territory. Ang pagtatayo ni Nimrod ng mga kingdom sa Mesopotamia ay paglabag sa itinilagang world territories ni Noah. Sa 6 na anak ni Cush, ang pinaka-significant na dapat pagtuunan ng pansin ay si Nimrod. Note, hindi inilagay sa family tree kung sino-sino ang mga anak ni Nimrod. Instead, ang inilagay ay ang mga kingdoms na kanyang itinayo. We could presume na ang mga kingdoms na yan ay para sa kanyang mga lahi. Originally, ang itinayo ni Nimrod ay ang Babel, Erech, Akkad at Calne.
Ngunit bandang huli, mula sa lupain ng Shinar, nanganak ang mga civilization na yan. Verse 11, out of that land went forth Ashur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Kala, and Resen between Nineveh and Kala. The same is a great city. Popularly, naririnig ninyo ang Akkadians kahit sa mga pelikula. Yes, tama kayo. Yan ang akad na itinayo ni Nimrod. Familiar din ang tunog ng Babel dahil sa Tower of Babel. Nadaanan na natin yan sa Babylon series. Huwag kayong malilito sa Ashur or Assyria. Hindi anak ni Nimrod si Ashur. Gaya ng sinabi natin kanina, hindi nakalagay sa Biblia ang mga anak ni Nimrod, kundi ang mga city na kanyang itinayo. Ang salitang Ashur dito ay tumutukoy sa kingdom or city na itinayo ni Nimrod sa lupain ni Ashur na anak ni Shem. Tandaan, si Nimrod ay Hamite na nagtayo ng mga city sa lupain ng Shemites. Yan ay paglabag sa world territories ni Noah. Pag-uusapan natin ang Nineveh. Ito ang city kung saan nag-preach si Jonah na kung hindi sila magre-repent sa kanilang kasamaan, sila ay gugunawin. Ang Nineveh ay legacy pa rin ni Nimrod na anak ni Ham. Sa kasalukuyan, ang remnants ng Nineveh ay matatagpuan pa rin sa modern-day Iraq. Iwanan natin ang lahi ni Cush. Pag-usapan natin ang lahi ni Mizraim, ang ama ng Egypt na umalipin sa Israel ni Jacob. Verse 13 to 14. And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naptuhim, and Patrusim, and Kasluhim, out of whom came Philistim, and Kapturim. Sino ang Philistim? Huwag po kayong malilito sa salitang Philistim at Palestine. Magkaiba po yan. Ayon sa King James Online Dictionary, ang Philistim ay isang powerful tribe na kaalyado ng mga Phoenicians or Canaanites. Sila ay mga Hamites na madalas kumakalaban sa mga Hebrew Shemites. Marahil nagtataka kayo, bakit kinakalkal natin ito? Iniisip nyo, matagal na yan. Pero ang hindi nyo alam, malaki ang kinalaman niyan sa kasalukuyang relasyon ng mga bansa. Dumako tayo kay Put. Walang binigay sa Table of Nations ng Genesis kung sino ang mga anak ni Put. Ngunit may mga extra biblical sources kung saan ipinapalagay si Put bilang founder ng Libya. Mag-focus na tayo kay Canaan at sa kanyang descendants. Ito yung mga Canaanites. Remember Canaan? Siya ang anak ni Ham sa kanyang ina. Kung kaya, sa kanya na-activate ang serpent seeds. Verse 15 hanggang 19. And Canaan begat Sidon, his firstborn, and Het, and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, and the Hivite, and the Archite, and the Sinite, and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite, and afterward, where the families of the Canaanites spread abroad. And the border of Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar unto Gaza, as thou goest unto Sodom and Gomorrah, and Adma, and Sibuim, even unto Lasha. Gaya ng ginawa ni Nimrod, inukupa din ni Canaan at ng kanyang buong lahi ang ilang bahagi ng Shemite territory. Sa muli, kung akala nyo ay natapos na ang hidwaan dahil sa territorial incursion na yan, nagkakamali kayo. Buhay ang hidwaan hanggang ngayon. Huwag kalimutan ang Genesis chapter 3 verse 15 kung saan sinabi na magkakaroon ng enmity or pagkapuot sa pagitan ng serpent seeds and the woman seeds. Mag-culminate ang enmity na yan sa Gog and Magog showdown. Sa verse 18, nasusulat, and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite, and afterwards were the families of the Canaanites spread abroad. Sa mga susunod na videos namin ilalahad kung saang abroad o mga bansa sila pumunta. Basta tandaan lang, napunta sila sa ibang bansa. Yan ang buong lahi ni Canaan. Dumako na tayo sa family tree ni Japheth. Ito ang mga Japhethites. Ang mga naka-highlight ay mga notable personalities sa prophecies ni Prophet Ezekiel at sa Book of Revelation. Balikan natin ang Table of Nations, Genesis chapter 10, verse 2 hanggang 5. The sons of Japheth, Gomer and Magog and Madai and Javan and Tubal and Meshech and Tiras.
Verse 3, and the sons of Gomer, Ashkenaz and Riphat and Togarma, ang mga anak ni Gomer. Verse 4, and the sons of Javan, Elisha and Tarshish, Kittim and Dudanim. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families, in their nations. Pansinin, ano ang tawag sa lahi ni Japheth? Gentiles. Huwag na huwag niyong kalilimutan yan dahil hanggang umabot tayo ng Book of Revelations, kailangang malinaw sa isip nyo kapag nababanggit ang salitang Gentile. Ito ang mga prominenteng Japhethite personalities na nakikialam sa Israel ni Jacob. Ezekiel chapter 38 verse 2, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. Ezekiel chapter 38 verse 6, Gomer and all his bands, the house of Togarma of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Ezekiel 38:18, and it shall come to pass the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith Yahweh Elohim, that my fury shall come up in my face. Sa Revelation chapter 20 verse 8, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Tagalogin natin itong Revelation. At lalabas siya upang linlangin ang mga bansa sa apat na sulok ng lupa, ang Gog at Magog, upang tipunin sila para sa pakikipaglaban. Sila'y kasindami ng mga buhangin sa dagat. So, isummarize natin ang mga pangalang binanggit sa Ezekiel and Revelation. Number 1, Togarma. 2, Tubal. 3, Prince of Meshech. 4, Gomer. 5, Gog. 6, Magog. Simulan natin kay Togarma. Si Togarma ay anak ni Gomer na nabanggit kanina sa Ezekiel chapter 38 verse 6. Ganito ang sinasabi, Gomer with all its troops, the house of Togarma in the far reaches of the north, with all its troops, many peoples are with you. Complete Jewish Bible version. Tingnan nyo sa ating plotting sa world territories kung sino ang nasa dulong north ng teritoryo ni Japheth. Canada, yan si Togarma. Dumako tayo sa isa pang anak ni Japheth, si Tubal. Naaalala nyo pa ba ang kapatid ni Naama na nagngangalang Tubal-Cain? We believe itong si Tubal na anak ni Japheth ay isinunod ang pangalan kay Tubal-Cain. Kumbaga, junior yan kay Tubal-Cain. Of all the nations on earth, ang memories ni Cain at ng kanyang tatlong anak ay naka-enshrine as monument dito sa Paris, France. We believe France and its neighboring countries is Tubal. Ngayon, sino ang Prince of Meshech na tinutukoy sa Ezekiel chapter 38 verse 2? Pinaniwala ng Gog culture and Japhethite religions ang mga Pilipino na ang Prince of Meshech ay ang Russia. Ano ang pinagbasehan? Hermeneutics. Sabi ni Gog culture, ang salitang Moscow ng Russia ay galing sa salitang Meshech. Kaya Russia daw ang tinutukoy ni Prophet Ezekiel na kasamahan ni Gog and Magog. Sa ganyang paraan nila, sinira ang imahe ng Russia sa mga Pilipino. Maraming Pilipino ang napaniwala na ang Gog and Magog ay ang Russia at China dahil ang Meshech daw ay ang Moscow. Maraming nauto at naging masama ang tingin ng mga Pilipino sa Russia. Pero ano ang totoo? Balikan natin ang Ezekiel 38 verse 2. Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. Ano ang dapat tutukan? Ang Meshech na sinasabi ni Prophet Ezekiel na nauugnay sa Gog and Magog ay ang anak ni Japheth, kapatid ni Gomer, Magog at Tubal. In short, Gentile Japhethite. Tandaan yan, Gentile Japhethite ang Meshech na sinasabi ni Prophet Ezekiel. Tanong, ang Meshech ba ng Moscow, Russia ay galing sa pamilya ni Japheth?
Ipasagot natin sa Biblia. 1 Chronicles chapter 1 verse 17, King James Version. The sons of Shem, Elam and Ashur and Arphaxad and Lod and Aram and Uz and Hul and Gether and Meshech. Ayan, lumutang ang katotohanan. Ang sinasabing Meshech na pinanggalingan ng salitang Moscow sa Russia ay anak ni Shem. Hindi ang Meshech na anak ni Japhet. Dalawa po ang Meshech sa Biblia. Meshech ni Japhet, kapatid ni Gog and Magog. Yun ang tinutukoy ni Prophet Ezekiel. Yung isang Meshech ay anak ni Shem, kung saan nagmula ang salitang Moscow ng Russia. Hindi pwedeng baliwalain ang katotohanan ang Russia ay pasok sa teritoryo ni Shem. Pangalawa, ang Russia ay kumakampi sa Asia o mga Shemites pagdating sa geopolitical issues. Yan ang pagkakamali ng Gog culture at mga Japhethite religions dahil puro hermeneutics ang pinaiiral. Porket magkatunog, yun na. Binaliwala nila ang mga hard evidence. Panuorin na lang ang Two Witnesses series para maunawaan yan ng lubusan. Dumako na tayo kay Gog. Isa pa itong pinagdidebatehan mahigit 100 years na yata mula nang magkaroon ng kung ano-anong relihiyon. Sino si Gog? Gagamit tayo ng World Geography para makilala si Gog. Huwag puro hermeneutics na basta katunog yun na yun. Di pwedeng ganun. Ang susi para makilala si Gog ay ang Mountain Rapha. Natalakay na po yan sa World Territory Part 3. Sinasabi sa Jubilees chapter 8 verse 25, ang region of Gog ay nasa bukana ng River Tina hanggang northeasterly towards Rapha Mountain. Ngayon, natalakay na natin sa nakaraang video na ang pangalan ng Rapha Mountain or modern day Ural Mountain ay hango sa pangalan ni Riphat na anak ni Gomer. Ibig sabihin, ang lupain ay pag-aari ng pamilya ni Gomer at ito ay tinawag sa Jubilees na Region of Gog. Sa makatuwid, si Gog ay walang iba kundi si Gomer na ama ni Riphat. Region of Gog means cluster of nations ng modern-day Europe. So clear na tayo, Gog ang palayaw ni Gomer dahil walang anak si Japhet na nagngangalang Gog. Ngayon, ang pinakahihintay at inaabangan ng lahat, sino si Magog? Sino si Magog? Pansinin na walang nakalagay kung sino ang mga anak ni Magog at wala ring gaanong description. Ngunit may mga subtle clues ang Biblia para ma-identify si Magog. Siya ay bansang makapangyarihan, maimpluwensya at may malakas na puwersang sandatahan. Tatlo lang naman ang pasok sa kriteria na yan. Yung mga kano, yung mga roso at ang singkit nating kapitbahay. Sa tatlong yan, ang mga kano ang nag-qualify bilang Magog sapagkat ang pinakamahalagang pamantayan ay ang pagiging Japhethite ni Magog na mapapatunayan gamit ang mga sumusunod. Number 1, Table of Nations ng Genesis chapter 10. Makikita na si Magog ay Japhethite Gentile. Number 2, World Territory ayon sa Jubilees chapter 8 na ipakita na natin ang plotting niyan sa mga nakaraang videos. Si Magog ay Japhethite according to territory. Hindi pwedeng pagdudahan ang pagiging Japhethite ng mga kano dahil well documented sa world history na sila ay galing sa England, Europe. Taong 1620, lula ng Mayflower, sinimulan nilang i-colonize ang lupain ng Red Indians na tinawag natin ngayong Amerika. The last but not the least na kailangan nating kilalanin, sino si Ashkenaz? Bago namin sagutin, tandaan ang mga tunay na Israel na Jacob ay nakakalat pa sa iba't ibang bansa sa mundo. Wala pa sila sa Israel. Kaya kung inaakala nyong mga tunay na Israelite ni Jacob ang nakikita nyo ngayon sa Israel, nagkakamali kayo. Mga Gentile ang umuokupa sa Israel ngayon. Basahin Luke 21 verse 24. King James Version.
And they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Patutunayan natin na nagkatotoo ang prophecy na yan. Si Ashkenaz ang magpapatibay na tuluyan ngang nakuha ng mga Gentiles ang lupain ni Jacob. Alam na kung sino ang Gentiles, lahi ni Japheth. Hindi lang actually si Ashkenaz ang pumwesto sa lupain ni Jacob. May mga kasamahan pa siya. Nariyan ang Sephardic Jews ng Spain. Nariyan din ang mga Khazars, among others. Paano nila nagawing maangkin na sila ay mga Hudyo? Simple lang, binago nila ang definition ng salitang Hudyo. Ang original na kahulugan ng salitang Jew ay tribe of Judah. Ang ginawa ng mga Gentiles, nagtayo sila ng relihiyong Judaism at inilipat nila ang salitang Jew sa mga members ng Judaism. Ang sino mang converted sa Judaism ay tinatawag na nilang Jew, Hudyo. Ganyan pinilipit ang kahulugan ng salitang Jew. Si Ashkenaz ay isa sa grupo ng mga nagkiklaim na sila ang mga Hudyo. Sometime in the post-political, biblical, early medieval period, the Jews of Central and South Central Europe came to be called by the name Ashkenazim. Ang Spain ay naging Sepharad, ang France ay naging Zarephath, ang Ashkenaz, Eretz Ashkenaz, to designate Germany. Mga Europeans ba? Yes na yes, mga Europeans. Hindi pa nga natin naisali ang Khazars. Ngunit, gaya ng sinabi natin kanina, ang mga tunay na Hudyo ni Jacob ay nagkalat pa sa buong mundo mula nang pabagsakin ng Roma ang Jerusalem noong 70 AD. Hindi na sila nakauwi dahil kinuha na nitong mga Gentiles ang kanilang lupain. Religion ang pinakamalaking panlilinlang sa mundo. Sa susunod na video, ilalahad natin kung paanong ipinaglaban ng Israelites ang kanilang lupain mula sa simula. Paano naagaw ng mga Gentiles ang lupain mula sa mga Shemites at ano ang kinalaman ng Pilipinas. Ilalahad ng Conservatory ang isang katotohanang hinding-hindi nyo maririnig sa kahit sinong historian locally and abroad. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory Channel. Para sa mga new subscribers, welcome home to the Heritage. Para sa lahat, happy anniversary! Be blessed! Shalom! Tunay nga ninyong tuklasin. Kung kayo'y natuto o naliwanagan, pakisuportahan ang ating video sa pamagitan ng likes and subscribes. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video na Mensahero ng Silangan.